Kumusta? Ngayon, tatalakayin natin ang isang napaka-komplikado at madalas na hindi nauunawa ang kondisyon, ang psychopathy. Sino ang mga psychopath? Paano natin sila makikilala at paano nila nakikita ang mundo? Bibigyan natin ng buhay ang talakayan sa pamamagitan ng mga kwento ng mga kilalang psychopath na talagang tumatak sa kasaysayan. Tara, simulan na natin. Ang psychopathy ay isang uri ng personality disorder na nauugnay sa antisocial personality disorder. Ang mga taong may ganitong kondisyon ay walang malasakit sa damdamin ng ibang tao, walang konsensya at madalas na manipulahin ng mga tao para sa sariling kapakinabangan. Pero hindi lahat ng psychopath ay mga kriminal. Ang ilan sa kanila ay mukhang normal at matagumpay pa sa buhay. Pero sa ilalim ng fasad na iyon, meron silang madilim na pagkatao. Pag-usapan natin ang ilan sa mga kilalang psychopath na naging bahagi ng kasaysayan at tingnan kung paano nila isinabuhay ang kanilang madilim na pag-uugali. Unahin natin si Ted Bundy. Isang charismatic, matalino at gwapong lalaki. Pero sa likod ng kanyang kaakit-akit na personalidad ay isa siyang serial killer na walang konsensya. Noong 1970s, si Bundy ay naging kilala hindi lang sa kanyang mga brutal na pagpatay sa mahigit 30 kababaihan, kundi sa kanyang kakayahan na manipulahin ang kanyang mga biktima gamit ang kanyang kaakit-akit na mukha at katalinuhan. Nagpapanggap siyang nasugatan o nangangailangan ng tulong at sa sandaling nakuha niya ang tiwala ng kanyang biktima, dito na magsisimula ang kanyang malupit na gawain. Hindi mo iisiping isa siyang halimaw sa una. Isa itong halimbawa ng kakaibang abilidad ng mga psychopath na magmukhang normal. Susunod na halimbawa natin ay si Jeffrey Dahmer. Kilala rin siya bilang Milwaukee Cannibal. Si Dahmer ay hindi lang isang serial killer, kundi isang cannibal na kumain ng bahagi ng katawan ng kanyang mga biktima. Pinapakita nito ang kawalan ng empathy ng isang psychopath. Walang takot si Dahmer sa kanyang ginagawa at tila hindi siya naapektuhan ng moral na mga batas na humahawak sa karamihan ng tao. Para sa kanya, ang kanyang mga biktima ay mga bagay lamang na pwede niyang kontrolin at gamitin. Nakakapangilabot, hindi ba? Paano mo malalaman kung ang isang tao ay may psychopathy? Narito ang ilan sa mga sintomas. Kawalan ng malasakit o empatiya sa damdamin ng ibang tao. Madalas na pagsisinungaling at pandaraya. Kakulangan ng guilt o pagsisisi o pagkakonsensya kahit sa malubhang pagkakasala. Manipulasyon ng tao para sa pansariling interes. Mababaw o peking damdamin. Pagiging impulsive o aggressive. Ang mga psychopath ay maaaring magbukhang kaakit-akit at charming. Ngunit sa likod ng kanilang maskara, sila'y walang nararamdamang malasakit. Isa pang halimbawa ay si Charles Manson, ang mastermind sa likod ng mga kilalang pagpatay noong 1969. Kasama na ang brutal na pagpatay sa kilalang aktres na si Sharon Tate. Si Manson ay isang manipulator at nagamit niya ang kanyang karisma para kontrolin ang kanyang mga tagasunod na tinatawag na Manson family para gawin ang kanyang mga mararahas na plano. Hindi siya direktang pumatay, pero naimpluwensyahan niya ang iba para gawin ito para sa kanya. Isang katangian na makikita sa mga psychopath. Paano nga ba nagkakaroon ng psychopathy ang isang tao?
Ayon sa mga pag-aaral, ang psychopathy ay resulta ng kombinasyon ng genetic at environmental factors. May mga bahagi sa utak ng psychopath na hindi gumagana tulad ng sa normal na tao. Partikular sa mga lugar na konektado sa empathy at takot. Ang isang bata ay lumaki sa isang mapang-abusong kapaligiran o wala siyang naramdamang pagmamahal o guidance. Maaaring ito ang mag-trigger sa kanyang psychopathic tendencies. Halimbawa, si Richard Ramirez, kilala bilang Night Stalker, ay lumaki sa isang mahirap at abusadong kapaligiran. Dahil sa traumatic na kabataan niya, lumaki siyang walang takot sa pagpatay at karahasan na naging bahagi ng kanyang buhay bilang isang serial killer. Ang mga psychopath ay may kakaibang pananaw sa mundo. Para sa kanila, ang mundo ay parang isang game kung saan sila ang manlalaro at ang ibang tao ay mga bagay lamang o mga karakter na pwede nilang manipulahin para sa sariling kapakinabangan. Wala silang pakialam kung may masaktan o masira, basta makuha nila ang gusto nila. Kung ano ang para sa karamihan ay mali o kasalanan, para sa kanila ay normal lang. Si Jeffrey Dahmer, halimbawa, ay nagmamasid sa kanyang mga biktima bilang mga bagay na pag-aari niya. Inamin niya na gusto niyang magkaroon ng kontrol sa kanyang mga biktima hanggang sa kinain pa niya ang ilan sa kanila. Para sa kanya ay isang paraan para mapanatili silang kasama niya magpakailanman. Ipinapakita nito kung gaano kakaiba ang kanilang pagtingin sa realidad. Sa tanong na gaano nga ba kadelikado ang mga psychopath, masasabi natin na hindi lahat ng psychopath ay kriminal. Ngunit karamihan sa mga nakapangingilabot na kaso ng krimen tulad ng serye ng pagpatay at pang-aabuso ay may kaugnayan sa psychopathic behavior. Ang kawalan nila ng empathy at pagsisisi ay isang malaking risk factor. Kaya kapag ang isang psychopath ay naging violent, sila ay sobrang mapanganib. Ang mga serial killer tulad nila Ted Bundy at Richard Ramirez ay nagpakita ng malalim na kakulangan ng malasakit sa kanilang mga biktima na nagsilbing babala sa atin kung gaano kalala ang maaaring epekto ng psychopathy. Bagamat mahirap gamutin ang psychopathy, may mga paraan pa rin para matulungan ng mga taong may ganitong kondisyon. Ang mga therapeutic approaches gaya ng Cognitive Behavioral Therapy o CBT ay may potensyal na baguhin ng kanilang antisocial behaviors. Pero ito ay nagiging epektibo lamang kung sila mismo ay handang sumailalim sa proseso ng therapy. Kadalasan, kailangan ng matinding suporta mula sa pamilya at mga profesional. Kung makakasalamuha mo ang isang psychopath, napakahalaga ng tamang pag-iingat. Narito ang ilang tips kung paano sila harapin. Una, manatiling kalmado. Huwag makipagtalo o magpadala sa emosyon. Ikalawa, mag-set ng malinaw na boundaries dahil ang mga psychopath ay sanay magmanipula. Ikatlo, kung nararamdaman mong ginagamit ka o nalalagay ka sa panganib, agad na humingi ng tulong mula sa mga profesional o awtoridad. Kung ito ay sa trabaho o sa isang relasyon, tandaan, hindi mo obligasyon na isave sila. Ang pagpapahalaga sa iyong sariling kaligtasan at kapakanan ang mas mahalaga. Ang mas malalim na pag-unawa sa psychopathy ay mahalaga hindi lang para sa pag-iwas sa panganib, kundi pati na rin sa tamang pagtugon sa mga taong may ganitong kondisyon. Huwag kalimutang kumonsulta sa mga eksperto kung sa tingin mo ay may kaugnayan ka sa isang psychopath. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe
para sa mas marami pang kwentong matututuhan. Hanggang sa muli.